Praise God! Nandito na naman tayo sa ating programa Jesus is Our Life at ang Diyos po ang tunay ng Diyos na pagpapala sa ating buhay. Hallelujah! Pakinggan po natin ang ating mensahe sa oras na ito. The power of Christ's resurrection. Hallelujah! Praise God! At nandito na naman tayo upang sa ganoon ay makinig sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay siya ang nagbibigay ng buhay na nanggagaling sa Diyos sa atin. Tayo'y napupuno ng buhay ng Diyos kung tayo'y nakikinig sa Kanyang mga salita. Amen? Kaya huwag nating sayangin yung mga revelation, yung kapahayagan na ginagawa ng Diyos sa atin. Sa magitan ng Kanyang salita, sa banal na Espiritu na kumikilos sa ating puso, ay kailangan natin tanggapin at ipanalangin na magkaroon tayo ng revelation sa lahat ng ating napapakinggan na salita ng Diyos. Amen po ba? Nais ko na namang ipangaral sa atin ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Gusto ko rin ipangaral dito upang sa ganon ay makita natin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kasi sa araw na ito po yung Sunday na sineselebrate ng religious people na tinatawag na Easter Sunday. Ano po yung Easter Sunday? Ito yung Sunday na sineselebrate nila na pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Ito yung Resurrection Day of our Lord Jesus Christ, na Sunday. Easter Sunday ang tawag. Kaya, kailangan makita natin talagang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus kasi makapangyarihan yon sa buhay natin. Tandaan natin na lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesus ay hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. Kaya kailangan makita natin ano bang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng aking Panginoong Hesus sa aking buhay. Kailangan ipanalangin natin yon. Kaya titingnan natin na talagang ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay na maguli. Amen? Nabuhay muli mula sa patay. Amen? Praise God. Titingnan natin yan sa Matthew chapter 28, beginning verse 1 hanggang verse 15. Patutunayan natin sa banal na kasulatan, titingnan natin sa banal na kasulatan, na ang ating Panginoong Hesus ay tunay na nabuhay mula sa patay. Amen. Sa pagkamatay. Okay. Sa Matthew chapter 28, verse 1 hanggang verse 15. Okay, babasahin ko na po sa Tagalog. No? Magtatapos ang araw ng Sabat nang nagbubukang liwayway ng unang araw ng sanglinggo. Yun ay linggo. Yung Sabat, Saturday yon. Ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Verse 2, at narito, lumindol ng malakas, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito or naupo sa ibabaw ng batong ito. Yun ang ginawa ng anghel sa libingan ng ating Panginoong Hesus. Ang kaniyang anyo, sa verse 3, ay tulad sa kidlat at ang kaniyang pananamit ay maputing parang niebe or snow. Sa verse 4, at sa takot sa kanya'y nagsipanginig ang mga bantay. Yung mga nagbabantay sa libingan ng ating Panginoon, nanginig sa takot. At nangaging katulad sa mga taong patay. Yun ang nangyari sa kanila. Sa English, and for fear of him, the keepers
did shake and became as dead men. Nakita niyo yan? Nangyari sa mga bantay ay naging tulad sila ng mga taong patay because of the glory na nakita nila sa angel. Sa verse 5, at sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong mga takot, sabagkat nalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa cross. Verse 5 yon. Sa verse 6, siya'y wala na rito, sabagkat siya'y nagbangon or siya'y nabuhay. Amen? Wala na siya sa libingan. Bakit? Siya'y nabuhay na. Hallelujah! Amen! Tingnan ninyo, sabi ng anghel, ang dakong kinalagyan ng Panginoon. At magsiyaon kayong madali, at sa kanyang mga alagad ay sabihin ninyo, siya'y nagbangon sa mga patay, or siya'y nabuhay mula sa patay. At narito, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea. Doon makikita ninyo siya, narito, nasabi ko na sa inyo. Basahin muna natin yung mga verses. Sa verse 8, at sila'y nagsialis na madali sa libingan, nataglay ang takot at ang malaking galak, at nagsitakbo upang ibalita sa kanyang mga alagad. Verse 9, at narito, sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, mga galak kayo, at sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Verse 10, nang magkagayoy sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong mga takot. Laging nababanggit dito, huwag kayong mga takot. Amen? Magsiyaon kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na magsiparoon sa Galilea at dooy makikita nila ako. Sa verse 11, samantala ngang sila'y nagsisiparoon, narito, ang ilang sa mga bantay ay nagsiparoon sa bayan. Yung mga nagbabantay sa libingan ng ating Panginoong Hesus, pumunta rin sila sa bayan. At anong ibinalita? At ibinalita sa mga pangulong saserdote, high priest, ang lahat ng mga bagay na nangyari. Ibinalita rin nila ang nangyari noong nabuhay si Kristo mula sa patay sa libingan na kanilang binabantayan. Verse 12, at nang sila'y mga kipagkatipon sa nasa matatanda at makapagsanggunian na, ay nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal, sa mga sundalo. Binigyan ng mga saserdote, yung mga high priest, at saka yung mga elder na nandoon, ay binigyan nila yung mga sundalo na nagbantay sa libingan ni Jesus ng maraming pera. For what purpose is that? Sa verse 13, na nangagsasabi, sabihin ninyo, nagsiparito ng gabi ang kanyang mga alagad at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami nangatutulog. Yun daw sasabihin ng mga kawal. Sinabi ng mga high priest, yung mga elder, huwag niyong sabihin na nabuhay si Jesus. Sabihin ninyo na ninakaw ng kanyang alagad nung kayo'y natutulog. Yun ang sabi nila. Bakit? May dahilan po ito. Kailangan natin yang na ibalita sa mga tao, talagang nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Amen! Next, natitingnan natin.
Sa Acts chapter 1, verse 3, He showed Himself to His disciples. Nagpakita siya sa kanyang mga disipulos. Si Jesus mismo, after His resurrection, ay nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Nakita nila na talagang siya ay nabuhay. Bakit ko tinuturo ito? Baka sabihin ninyo, tayo namang lahat dito naniniwala na nabuhay naman talaga si Kristo mula sa patay Alam niyo, kahit yung mga demonyo, alam nila yun. Kahit yung mga relihiyoso, alam nila yun. Ba't walang kapangyarihan sa kanilang buhay na idinulot ng pagkabuhay ni Kristo mula sa patay? Because hindi nila matanggap sa kanilang puso ang tunay na revelation. Pero sa atin, kailangan matanggap natin sa ating puso ang tunay na kapangyarihan na idudulot ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus mula sa patay. Kailangan tayo ay magkaroon ng tunay na revelation about the power of His resurrection, because pag nakita natin ito, ay tayo'y maging makapangyarihang mananampalataya sa mundong ito. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. So, Acts chapter 1. So, titingnan natin. Acts chapter 1, verse 3. Jesus showed Himself that He is alive. Amen. Hallelujah. Bago nating basahin ito, balikan natin yung bakit ayaw ng mga high priest na may balita na si Jesus ay nabuhay muli. Yun ay kagagawan ni Satanas na kumikilos sa kanila. Katulad ng lagi kong sinasabi sa ministry natin, lahat kasi ng nangyari sa physical realm ay nanggagaling sa spiritual realm. May spirit behind. Kaya pag nagkasakit ang isang tao, may spirit behind. Pag nagsinungaling ang isang tao, may spirit behind. Pag nagagalit ang tao, may spirit behind. Amen? Huwag niyong sabihin na yung mga nangyayari sa mundong ito ay nangyayari because of physical realm. Hindi. May backup na spiritual power. Katulad ng COVID na ito, may backup na evil power. So we need the power of God. Amen! Sino ang tumalo sa kapangyarihan ng kadiliman sa mundong ito? Si Kristo by His resurrection. So you need to know the power of His resurrection to overcome the world while we are here on earth. Amen! Oh, hallelujah! So verse 3, nasa kanila na may napakita rin siyang buhay. Because after His resurrection, nagpakita siya sa kanyang mga alagad 40 days. Amen? Sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Proof or evidence. Nagpakita si Kristo na talagang siya'y buhay. Amen? Oh. Ano ba? Pagkatapos na siya'y makapaghirap na napakikita sa kanila at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa English, to whom also He showed Himself alive after His passion by many infallible proofs. Amen. Ano yung infallible proofs? Yun ang trustworthy. Hindi pwedeng magkamali. Yun ay tunay na tunay. Amen? Hallelujah! Walang kasinungalingan. Infallible proofs.
Talagang nagpakita siya na talagang siya'y buhay. Kaya ang ating Panginoong Hesus buhay. Kaya kaya kanyang iligtas kasi siya'y buhay. Nakagagawa siya ng himala dahil siya'y buhay. Pwede kanyang samahan sa anumang oras dahil siya'y buhay. Hindi patay ang ating Panginoon, siya'y buhay. Nagpakita sa kanyang mga alagad, ganun din kay Apostle Paul sa daan papuntang Damasco. Amen. Hallelujah! Talagang buhay si Jesus. Amen. Pag siya'y buhay, ano sa atin yon? Para sa atin yun Kung nabuhay siya, kailangan malaman mo ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay. 40 days na nagpakita siya sa kanyang mga alagad. After 40 days, siya ay umakyat sa langit. Amen. Pero sa ngayon, ang ginagawa ng mga religion, ang mga tao, sineselebrate ang 40 days ng kanyang mga mahal sa buhay na namatay. After 40 days, sineselebrate nila yung 40 days of the dead. Pero iba yun. Kasi si Jesus na buhay ang kanyang katawan. Umalis siya sa libingan. Pero ang ating mga patay na relatives, sila'y patay hanggang ngayon. Iba naman yun talaga. Iba yung pagkabuhay ni Jesus at nagpakita siya ng 40 days kasi nabuhay siya sa kanyang katawan. Kaya gustong i-divert na naman ng dyablo ang meaning ng kanyang resurrection na nagpakita siya sa kanyang mga alagad ng 40 days. Anong ibig sabihin yan? Bakit siya nagpakita sa kanyang mga alagad ng 40 days to inspire his disciples, to empower his disciples? Kasi nung siya'y namatay, marami sa kanilang nalungkot. Marami sa kanilang nag-backslide. Marami sa kanilang bumalik sa kanilang trabaho. Dahil ang akala nila, si Jesus ay patay na. That's why, kailangan nakita nila na ang kanilang Panginoon ay siya'y buhay to inspire their faith. Kaya nang nakita nila na talagang si Jesus ay buhay, sila'y nabuhayan ng pananampalataya at ipinangaral si Jesus. Hallelujah! Na-empower sila. Amen? Kaya pag malaman mo talagang buhay ang Panginoon na pinaglilingkuran mo, ikaw ay magiging makapangyarihang mananampalataya. That's the message of it. Kailangan makita mo na si Jesus talaga ay buhay. Kaya nang nakita ng mga apostle yon, sila'y naging powerful. Titingnan natin ang kanilang ginawa. Nang nalaman nila na talagang si Jesus ay nabuhay, they preached the resurrection of Christ with power. Titingnan natin yan sa Gawa, chapter 4, verse 33. Oh, praise God. Hallelujah. Titingnan natin yung preaching ng mga apostle. They preach the resurrection of Jesus Christ with power, with full conviction. Dahil talagang alam na alam nila na ang kanilang Panginoon ay buhay. Oh, hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, kung may katabi ka, buhay talaga si Jesus. Amen. Titingnan natin, verse 33. At pinatutuhanan ng mga apostol. Pinatutuhanan. Ano yung pinatutuhanan nila? Na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. At dakilang biyaya
ang sumasa kanilang lahat. Because of that preaching about the resurrection of Christ, grace came upon them. Works with them. Yan dapat natin makita doon. Kaya nung siya'y nabuhay mula sa patay, He was begotten Son of the Most High God again. Hallelujah! At ang kanyang born again na spirit, pag sino man ang tatanggap sa kanya, yung espiritu niyang born again na nabuhay mula sa patay, doon manggagaling yung spirit mo, Galatians chapter 4 verse 6, kukuha ang Panginoong Diyos Ama sa Spirit of Christ na nabuhay mula sa patay, yon ang ipapalit niya sa spirit mo na nanggaling kay Adan. Papatayin niya yung galing kay Adan at siya na ang magiging spirit in your spirit upang sa ganon ay yung spirit mo at ang kanyang spirit ay magiging one spirit with the Lord. 1 Corinthians 6:17 yun. He that is joined unto the Lord is one spirit with the Lord. Ayon, tayo na born again. Yung Spirit ni Kristo na nanggaling sa impyerno, yun na ang Espiritu natin na born again. Kulang nga. Inuulit ko yung Spirit na natanggap natin kay Adam, yun ang tinatawag na Adamic nature. Sinful nature, yun ang old na Spirit. Pagtanggapin natin si Kristo, papatayin ni Kristo yung Spirit na yon at yung Espiritu niya ang papalit. Kaya tayo magiging anak ng Diyos, bagong nilalang kasi yung old patay na. Kapag ikaw ay born again, you are dead from the spirit of Adamic nature. From Adam, you are now separated from the spirit that came from Adam. But you are now connected with the Spirit of God through the Spirit of Christ. Kulang yun. Rabahaya. Ganito ang nangyari. Yung Spirit, parang ito yan. Si Jesus, nang nagpakain siya ng tinapay, isang tinapay ang ginamit niya. Pag ikaw kakain, kukuha ka at yung kapiraso na yon nanggagaling sa buo na tinapay. So, lahat tayo, kukuha sa buong tinapay para mangyari yung sinasabi, isang tinapay ang pinaghati-hatian natin. One body in Christ. Pero ang nangyari naman sa Spirit of Christ, isang Spirit ang pinagkukunan ng Ama sa lahat ng born again na Spirit na inilalagay sa kanyang mga anak. Kaya yung Spirit na yon, tinalo na niya si Satanas sa impyerno. Tinalo na niya ang impyerno. Kaya, yung Spirit na nasa atin na born again ay more powerful than hell. More powerful than the devil. Kaya yung Spirit natin, kamukha ng Espiritu ni Kristo. Kapatid ng Espiritu ni Kristo. Kakambal ng Espiritu ni Kristo. So the power of the Spirit of Christ and the power of your spirit are one in the same. Wow! At yung spirit na yon, yun na ang nasa bones and marrow of this body. Kaya your spirit that is in this body is healthy now. Heavenly! More powerful than COVID. Hallelujah! Yun ang ibig sabihin nun. Kaya binuhay na maguli si Kristo upang sa ganon magkaroon siya ng new spirit na born again upang sa ganon ay by His Spirit tayo'y magiging anak ng Diyos, begotten Son of God. 1 Peter chapter 1 verse 3. Ganito ang nangyari. Hallelujah!
May nakukuha ba tayo na mensahe? Amen. Kailangan makita nyo yan. Ito yung mensahe ng gospel. Pag ikaw is spiritual, ito yung tunay na kailangan mo. Amen. Doon ako naging anointed. Because I am anointed because of the Spirit of Christ that I have received. I am higher, more powerful than Satan. Why? I can cast him out because the Spirit of Christ na tumalo sa kanya ang nasa akin. Ganon din kayo. If you are born again. 1 Peter chapter 1 verse 3. Purihin nawa ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo sa mga patay. By the resurrection of Christ, He begotten us as His sons and daughters. Verse 3, sa English, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Tayo na born again dahil sa pagkabuhay na muli ni Kristo mula sa patay. Doon ang nagbigay sa atin ng power to become born again. Si Jesus ang unang na born again. Lahat ng tatanggap ng kanyang spirit na unang na born again ay ipapanganak sa Diyos. Sila'y magiging born again. Titingnan mo. For example, this is the Spirit of Christ na nakaupo sa kanang kamay ng Ama. At dito nang galing yung spirit mong born again. Ano yung kapangyarihan ng spirit mo? He was seated at the right hand of the Father with Christ. Healthy. Tinalo na niyang sakit at karamdaman. Tinalo na niyang sakit. Tinalo na niya ang kasalanan. Tinalo na niya ang sanlibutan. Tinalo na niya ang karukhan. Tinalo na niya ang sumpa. Tinalo na niya si Satanas at ang lahat ng demonyo at ang espiritong yan, yun na ang nasa loob mo. Sa oras na ito, you have that power because you have the resurrected Spirit of Christ. Yun ang kapangyarihan. Kaya sinabi ni Paul sa Philippians 3:10, gusto kong makilala si Kristo. Gusto kong ma-experience ang kaniyang power of resurrection. Yun ang gustong ipakita ni Paul doon, na makapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ni Jesus Christ. Kaya pag malaman mo ang mensahin niyan, malalaman mo kung anong kapangyarihan ang nasa iyo. Kaya pwede mong i-claim, my spirit, the Spirit of Christ was separated from the Adamic nature. I am now connected with Jesus in heaven. My connection now is in heaven. I am dead to the world, but alive in God. Dead to sickness and diseases in this world, but alive in God's kingdom of health. Doon mo matatalo ang sakit at karamdaman. Kung alam mo yung mensahe na yon at magiging light sa'yo, maalis ang lahat ng sakit at karamdaman. So you need to accept this truth. Amen! Hallelujah! Ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli, that's not for him, that is for you. That is for me.
Hallelujah. Kaya pag ikaw ay magkakasout, magpapalayas ng demonyo, kailan alam mo yan? My spirit came from Jesus Christ. My spirit and the Spirit of Christ is one spirit. The Spirit of Christ ang nasa akin. That's why I became begotten Son of God. As He is, so I am in this world. Hallelujah. Kaya ang nananahan sa katawan nating ito, hindi na yung Adamic spirit, kundi Spirit of Christ na. Yung nasa buto natin, yung nasa katawan natin, iba na ang nananahan sa temple na ito. Hallelujah! Kaya ang kamatayan, walang kapangyarihan sa katawang ito. Kaya walang makakapatay sa katawang ito pag hindi pinapahintulutan ng Diyos. Pero pag hindi mo alam yun, pwedeng i-shortcut ng enemy ang katawan ng tao. Tingnan nyo si Job, hindi kinaya ni Satan. Kasi sabi ng Diyos, hanggang sa pigsa ka lang yung pigsa, yung boil. Hanggang sa pigsa ka lang. Makakala nyo, Ilocano yun. Huwag mo siyang papatayin. Kaya hindi kinaya ni Satan na pinatay si Job because he is under the control of God. Si John naman, the disciple, sabi ni Jesus, kung gusto ko na yung disciple na yan, sabi niya kay Pedro, ay mabubuhay hanggang sa pagbalik ko, ano yan sa'yo? Tingnan niyo yan. Kung gustong i-preserve ng ating Panginoon, ng ating katawan, walang makakapatay sa atin. Kahit sa COVID na yun. Hallelujah. But we need to believe that the life of Christ, by His Spirit, is in this body now. The Spirit of Christ, who overcame the world, Satan, sickness and diseases and curses, is now living in this body. So this body is healed because the Spirit which is in this body is healed. The Spirit of Christ is healed, so this body is healed. Iba na ang espiritu ng ating katawan, Spirit of Christ na. Kaya yung Spirit of Christ ay Spirit of blessing. Kaya ang katawan na ito ay full of blessing. Mayaman ito. Because of the Spirit of Christ. The rich Spirit. You need to meditate that day and night until it become part of your inner consciousness. That's the power that is in your life now. Woo! Pwede niyong idagdag yung 1 Peter chapter 3 verse 21 at Romans 1 verse 4. Pwede niyong idagdag na pag-aralan. Amen? Kaya siya'y naging bigaten upang sa ganon lahat ng tatanggap sa Kanya, sila'y magiging bigaten. Alam niyo bang yung bigaten? Yung bigaten, offspring, ay yun ang tinatawag na lahi or sa Ilocano kapututan. Putot. Pag sinabi natin na siya'y offspring, kailangan may manggagaling sa ama na yon. For example, tayo, lalaki. Pag sinabi natin, sila'y aking lahi or mga anak, ang dapat nangyari sa'yo, yung sperm mo ang nailagay sa kanila or sila'y naging tao because of your sperm. So your nature, even your voice sometimes. Titingnan mo, basta anak mo, medyo kamukha mo, pati yung boses niya, di ba? Yun ang offspring, lahi ang ibig sabihin. Kaya pag tayo'y begotten Son of God, tayo'y lahi ng Diyos. Wow! Hallelujah! Baka hindi nyo nakita yan? Pakibasa nga natin sa Acts chapter 17.
verse 28 and 29. Kaya pag sinabi ng Diyos na tayo'y kanyang offspring or begotten son in Christ, tayo'y kanyang lahi. May lahi tayong Diyos. Pag wala kang revelation, nasabi mo, ano ba naman yung sinasabi mong yan? Dahil ang gusto natin, pag tayo'y kumain, tayo'y mabubusog, yung ang kaya mong malaman. Pero yung mga ito, hindi mo kayang matanggap. Because yung makatatanggap lang sa ganitong mensahe ay yung may Espiritu ni Kristo sa kanilang puso. Kaya pag may Espiritu ni Kristo, you need to receive it. Sapagkat sa Kanya, tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo na may sa kaniyang lahi. Lahi. Amen? Offspring sa English. Tingnan nyo sa English. For we are also His offspring. Pero sa Tagalog, anong sabi niya? Sapagkat tayo na may sa kaniyang lahi. Verse 29, yamang tayo ngay lahi ng Diyos. Lahi ng Diyos, ang offspring, begotten, lahi ng Diyos. As He is, so are we in this world because of Christ's resurrection. Kita nyo na? Pag may lahi kang Diyos, edi talo mo si Satanas. Pag may lahi kang Diyos, edi ang lahi mo ay healthy. Pag may lahi kang Diyos, mayaman ang lahi mo. Pag may lahi kang Diyos, tagalangit ang lahi mo. Pag may lahi kang Diyos, mayroon kang kapangyarihan. Yun ang lahi ng Diyos. Hey! That's the power of His resurrection. Tayo naging lahi ng Diyos. We became His begotten son and daughter. Hallelujah! Sampalatayan yan. Upang sa ganon, talunin ninyo si Satanas sa anumang uri ng laban. Hallelujah! Woo! Praise God! Hallelujah! Ano po ang mensahe natin? Praise God! Yun po ang mensahe natin about the resurrection of Christ. At pag talagang pag-aralan natin yan, ang una kong nasabi sa inyo na yung mga priests at saka yung mga sundalo na nagbabantay sa libingan ng ating Panginoon ay di-deny na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli mula sa patay. Bakit? Yun ang gusto ni Satan na gawin upang sa ganoon ay hindi maniwala yung mga tao sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus. Kaya yun ang ayaw ni Satan na malaman ng tao sa mundong ito. Ayaw niyang makita na talagang ang mensahe sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon ay malaman ng mga mananampalataya. Upang sa ganoon ay hindi na makita ang tunay na kapangyarihan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus sa patay. Kasi doon siya natalo. Kaya yung itinasabi kong spirit behind na nasa priest at nasa mga elders sa oras na yun at sa mga sundalo ay yung spirit of the devil na yun ang kumontrol sa kanilang isipan upang sa ganon ay i-deny nila ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus. Kaya ngayon, sa mga preaching ng mga churches sa ngayon, ay hindi talaga na ipapangaral ang kapangyarihan kung ano ang redemptive value yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkabuhay na muli. Sinasabi naman nila na nabuhay ang ating Panginoon, pero wala lang. Hindi nila na-explain
kung ano ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon sa spiritual na pamumuhay ng mga tunay na mananampalataya. Kaya maraming hindi nakakaalam. Hindi nila natanggap ang tunay na kapahayagan, revelation of His resurrection. Kaya si Paul sabi niya, ang gusto kong malaman ay si Jesus and the power of His resurrection. At yun ang talagang pinangaral ng mga apostle nang sila'y nangaral na ipinangaral nila na si Jesus talaga nabuhay mula sa patay. Ganon din ang ginawa ni Peter sa bahay ni Cornelius. Ang ipinangaral niya ay the resurrection of Christ. Kaya nang ipinangaral niya na si Jesus ay nabuhay, yung power ng Holy Ghost ay bumaba sa kanila at sila'y napuspos ng Espiritu Santo at kapangyarihan ng Diyos. Yun ang kapangyarihan ng preaching of the resurrection of Christ sa tunay na nakakaalam, na nagkaroon ng tunay na revelation about the resurrection of Christ. Kaya kailangan natin yan malaman na siya'y nag-resurrect and that is for us. That is not for Him, but that is for us who believes. Pangalawa po na tinalakay natin dito, na si Jesus, nang siya'y namatay, ay nasabi ko po na siya'y pumunta sa impyerno. Yun ay nasa Acts chapter 2, verse 31. Makikita natin yan, na nang si Jesus ay namatay, His soul went into hell. Mababasa natin yan sa banal na kasulatan. Babasahin ko po sa Acts chapter 2, verse 31. Makikita natin ang ganitong nakasulat sa banal na kasulatan. Palibhasa'y nakikita niya ito, ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Kristo. Ito po yung sinabi ni David sa Salmo, na siya'y hindi pinabayaan sa Hades, or sa King James ay hell, ni ang kanyamang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Sa English din, makikita natin, ito pala sa English, hell. Sa Tagalog, Hades. He's saying this before he speak of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. Nang namatay po ang ating Panginoong Jesus, ay ang kanyang katawan ay inilibing sa libingan ni Joseph Arimathea. Pero ang kanyang soul, his soul went into hell. Makikita natin yon. Ano po ang ibig sabihin niyan? Bakit ang Panginoon ay kailangan pupunta ang kanyang kaluluwa sa hell or sa Hades, sa impyerno, under the earth? Ay bakit kailangan siyang pumunta? Sabi naman ng mga ibang mga ngaral, hindi totoo yan, Pastor. Maraming nagtatanong or sumasalungat sa mensaheng ito pag ating pinapangaral. Sasabihin nila, bakit pumunta si Jesus sa impyerno? Siya'y holy, siya'y banal at righteous. Bakit siya pupunta sa impyerno? Hindi nila alam ang ibig sabihin ng pagkamatay ni Kristo sa cross. Na nang namatay si Jesus sa cross at Calvary, siya'y namatay sa spiritual death because of our sin. Yung nangyari kay Adan noon na nang nagkasala si Adan ay namatay ang mga tao sa spiritual death. That is spiritual na pagkamatay. Yun ay binayaran ni Kristo sa cross. Kasi nang si Kristo ipako sa cross, lahat ng ating kasalanan ay kinuha niya sa kanyang sarili. At napako siya sa cross bilang isang makasalanan na hindi niya ginawa, kundi yung ating kasalanan ang kanyang inako na parang
siya yung nagkasala sa cross at Calvary. Kaya siya'y namatay sa spiritual death, separation from His Father. Kaya nanalangin siya doon, sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Yung mga nagtatanong na bakit pumunta si Jesus sa impyerno, ayaw nilang paniwalaan, binabasa naman nila yon, yung 7 last words of Christ. Pagsapit ng sinasabi nilang Simana Santa. Pero bakit hindi nila naunawaan yung sinasabi ng ating Panginoon na my God, why hast thou forsaken me? Bakit siya pinabayaan ng Diyos sa cross ng Kalbaryo? Because of our sin. Siya'y na-separate sa Ama. Bilang anak ng Diyos ay na-separate siya bilang anak ng Diyos, bilang righteous and holy Son of God. Because of our sins. Kaya kailangan yung kaluluwa niya pupunta sa impyerno because of our sins. Upang babayaran niya yung impyerno para sa atin. Kaya kailangan yung kaluluwa niya ay pumunta sa impyerno. Kasi kailangan yung makasalanang tao pupunta sa impyerno. Kaya kailangan babayaran ng ating Panginoon sa kanyang kaluluwa yung impyerno para sa atin. Kaya nang pumunta siya sa impyerno, doon na niya tinalo ang impyerno at tinalo si Satan dahil nabayaran na niya ang ating mga kasalanan. Siya'y naghirap. He was tortured in hell for 3 days. Kagaya ni Jonah sa tiyan ng balyena. Yun ang sinabi naman ng ating Panginoon nung siya'y buhay pa. Upang sa ganun makita natin. So, Jesus was tortured in hell and 3 days. But after 3 days, nabayaran na niya ang eternal death na sana tayo ang magbayad. Tayo sanang pupunta sa impyerno. Pero dahil kinuha niya ang ating mga kasalanan, siya ang naghirap para sa atin. But after 3 days, nabayaran niya yung impyerno para sa atin at kumilos ang kapangyarihan ng Spirit of God the Father at kinuha niya si Jesus from hell. Binuhay niya mula sa patay. Kaya the devil was shocked. Lahat ng kingdom of darkness was shocked sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon kasi sila'y natalo ni Jesus sa kanyang pagpunta sa impyerno. Kaya doon sila nag-bow down na parang yung nangyari sa mga sundalo sa libingan ng ating Panginoon na parang sila'y mga patay. Ganon din ang nangyari sa mga demonyo, si Satan at lahat ng evil forces of hell nang nabuhay si Kristo mula sa patay. They were shocked. Talagang nasyak sila at doon sila natalo na alam na nila na sila'y talo na. Kaya pag nakita natin yan, na tunay na kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Yesus at yung Spirit of Christ na tumalo sa impyerno, tumalo kay Satanas sa kingdom of darkness, ayun ang natanggap natin bilang born again, bilang anak ng Diyos sa ngayon. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan na tayo rin ay nabuhay kasama niya sa pagkabuhay niya na maguli. Yun ang dapat natin makita. Kaya ang spirit natin na sa born-again believer, yun ang nabuhay na Spirit of Christ. Yun ang nanggaling sa impyerno na tumalo sa lahat ng kapangyarihan ni Satanas. Kaya pag nasa iyo ang Spirit of Christ na yon, talo mo na Satanas. Talo mo na ang kingdom of darkness. Kaya ang kingdom of darkness ay under your feet na sa ngayon because of the resurrection of Christ. Ganon din ang kanyang katawan na nanggaling sa libingan na yon. Hindi kayang kinontrol ng libingan ang katawan ni Jesus. Kaya lahat ng mga mananampalataya, kahit sila'y mamatay, sila rin ay mabubuhay katulad ni Kristo na magkakaroon sila ng katawan, katulad ng katawan ni Jesus Christ sa kanilang pagkabuhay na maguli. At ang maganda pa dito, ang katawan na natin na noon ay temple of sinful spirit,
or yung tinatawag na Adamic sinful nature na spirit, yun ay pinalitan ni Jesus nang tayo'y born again. Yung nanggaling kay Adan na spirit na sinful nature, pinatay ni Jesus nung tayo'y born again, at ang Spirit of Christ na ang nananahan sa atin ngayon. Yun ang dapat natin makita. Kaya hindi na tayo taga-impyerno, taga-langit na tayo by the resurrection of Christ. Panghuli na aking itinuro sa inyo ay yung tinatawag na begotten Son of God. Si Jesus Christ sa Acts chapter 13 verse 33, nang siya'y nabuhay na maguli, He became begotten Son of God again. Bakit kailangan siyang magiging begotten Son of God? Kasi si Jesus Christ ang unang na-born again eh. Katulad ng sinabi ko kanina, na si Jesus ay namatay spiritually sa cross. Siya'y anak ng Diyos na dati. When He was the Word from the beginning, siya'y anak na ng Diyos, and He sent His only begotten Son here on earth na naipanganak kay Mary. Pero bago siya maipanganak kay Mary, siya na ay anak ng Diyos. Pero bakit? He was begotten again nang siya'y nabuhay na maguli mula sa patay. Kasi sa cross nga sinasabi ko kanina na siya'y namatay spiritually. Siya'y na-reject as a son upang tayong mga tao na makasalanan ay matanggap bilang anak ng Diyos sa mamagitan ng ating pagsampalataya sa Panginoong Hesus sa kanyang pagkabuhay na maguli. Yun ang nangyari. Kaya yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus sa patay ay siya yung tinatawag na begotten Son of God again. Siya yung unang na born again. Kaya yun ang ibig sabihin niyan, sabi ng Acts chapter 13 verse 33, this day have I begotten thee. Anong araw yun? Yun ang araw ng kanyang pagkabuhay. Sa araw na yun ay ginawa ng Diyos muli si Jesus bilang kanyang begotten Son, and that is for us. Kaya lahat ng tatanggap kay Kristo na makatatanggap sa Spirit of Christ na born again, magiging born again. Kaya sabi sa Bible na yung isang Spirit of Christ, yun ang pinanggalingan lahat ng Spirit na papasok sa lahat ng ipapanganak sa Espiritu ni Kristo. Sa Galatians chapter 4 verse 6, lahat ng mga anak ng Diyos ay ang Spirit of Christ ang inilagay ng ating Ama sa ating puso. Kaya lahat ng dumanggap kay Kristo ng Espiritu, they are one in Spirit with Jesus. Sabi ng Banal na Kasulatan, he that is joined to the Lord is one spirit with the Lord. Bakit? Ba't sinabi niya yun? Kasi yung Spirit of Christ na pumunta sa impyerno, na tumalo sa impyerno, naging begotten Son of God sa kanyang resurrection, doon nang galing ng Espiritu natin na born again. Kaya makapangyarihan yung Espiritu na nasa ating katawan ngayon, na kumikilos sa ating bones and marrow and even this flesh na ito, ay makapangyarihan because hindi na yung espiritu na makasalanan, hindi na yung espiritu na nanggaling kay Satanas ang nananahan sa atin, kundi ang espiritu ng ating Panginoong Hesus na makapangyarihan. Kaya sabi ng Bible, yung espiritu na bumuhay kay Kristo Jesus ay nasa atin din. Nasa ating mga born-again Christian. So, yung inaawit natin na same power that conquer the grave, that conquer hell is in us. Or same power that conquer the grave is in me. Sinasabi natin yan, inaawit natin yan because yun talaga ang nangyari. So, pag ang Spirit of Christ and the Spirit of the Father na buhay na maguli at yung Spirit of the Father na bumuhay kay Kristo mula sa patay ay nasa atin,
Tunay nga na nasa atin na yung kapangyarihan na tumalo sa impyerno, yung bumuhay kay Kristo mula sa patay, ay nasa atin na sa ngayon. Yun ang buhay talaga. Yung mga taong tumanggap kay Kristo Jesus, tumanggap sa kanyang Spirit. Kaya sa oras na ito, kailangan ninyong paniwalaan yan. Yun ang buhay natin at yung kapangyarihan na nasa atin, yun ang ipaglaban natin sa lahat ng kapangyarihan or mga gawa ni Satanas here on earth today. Because only Jesus ang tumalo kay Satan, tumalo sa impyerno, tumalo sa kasalanan, sa sakit at karamdaman, sa sumpa. Kaya pag tayo'y na kay Kristo, separated na tayo sa Adamic nature, pero tayo'y connected kay Jesus Christ na second Adam na tagalangit. Tayo na'y separated, disconnected sa kingdom of darkness, kingdom of this world, but tayo ay naging connected sa kingdom of God through Jesus Christ. Tayo na'y connected sa ating Ama sa langit. Tayo na'y connected kay Jesus Christ na second Adam na tumalo sa sanlibutan. Yun talaga ang kapangyarihan ng resurrection of Christ. Kaya mga kapatid, kailangan natin yan tanggapin sa ating puso. At gusto ko pong manalangin para sa ating lahat sa oras na ito at tanggapin po natin ang revelation by the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Praise God, tayo po'y manalangin mga kapatid. Hallelujah. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naniniwala kami na ito'y katotohanan na si Jesus Christ na aming Panginoon ay buhay na buhay kasi siya yung nabuhay mula sa patay at ngayon wala nang kapangyarihan ng kamatayan sa Kanya, sa Kaniyang pangalan at sa amin din mananampalataya, sumampalataya sa Kanya. Sa araw na ito, Ama, I pray na ibuhos mo ang kapahayagan, the revelation knowledge sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga mananampalataya, upang sa ganon ay matanggap nilang tunay na kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ng aming Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo na kikilos, dadaloy sa aming puso. Kaya, Ama, hinihin namin na yung kapangyarihan ay dadaloy sa kanilang buhay upang sa galon ay magkaroon sila ng tunay na kapangyarihan sa kanilang pananampalataya. Salamat po, Ama, in Jesus' name, Amen and Amen. Hanggang sa muli po mga kapatid, bye-bye. God bless you.